Kung ganito ang utak ni BBM, di sana ngayon at least meron tayong pantapal sa mga flood control projects na napending kasi nga tinigil yung pondo, di ba, dahil sa mga naging issue ng nakawan. Sana meron tayong pantatapal dyan kung ngayon sila nagbenta, hindi yung last year. Kamusta mga noipi ko dyan? Meron tayong pag-uusapan ngayon, napaka-importante, no? Para sa inyo mga gustong yumaman at yung mga gustong ma-preserve yung wealth. Ibig sabihin yung gusto nyong mapanatili yung purchasing power o yung hindi kayo kainin ng inflation rate dyan sa ating bansa. Bibigyan ko kayo ng mahalagang payo ngayon dahil makikita nyo na pumapalo talaga na matindi ang gold prices ngayon, no? Worldwide yan, hindi lang sa Pilipinas, pati dito sa Singapore at maging sa mga ibang parte ng mundo. Makikita nyo na talagang tumataas ang presyo. Ayun nga, pinagkatiwala ko sa Panginoon. Laki ng investment ko sa gold. Tinanggal ko ang mga pera ko dyan sa bangko sa atin sa Pilipinas kasi nga natakot ako sa sa ekonomiya natin na pabagsak na dahil nga sa gobyerno natin walang kwenta, napakabulok. Kaya ang nangyari, 100% ako sa gold. Noong mga nakaraang buwan, mga November, sabi ko baka mamaya matalo ako sa ginawa ko. Napaka-risky kasi yung ginawa ko move eh. Pero pag sa Panginoon ka, hindi ka talaga matatalo eh. Dadaling kaya sa tagumpay kahit na ano pang hirap yan o kahit na imposible pa yan, no? Yun nga, so mabalik dun sa sinasabi kong issue ngayon. Nangihinayang ako kasi ang laki na sana ng pera ng bansa natin, ng kayamanang natitira, no? Kung hindi binenta nga last year, 2024, yung gold reserves natin na napakalaking halaga, almost 20%. Tapos yung nangyari nun, yung pinagbentahan, hindi ko na nabalitaan kung saan napunta yung proceeds o kung sino man lang ang nakabili, di ba? Dapat pagka ganong binibenta yung malalaking kayamanan ng bansa, pinapakita sa taong bayan kung sino ang nakabili, dapat transparent, di ba? O kaya kung saan napupunta yung proceeds. Laking benta niyan. Nabalitaan ko mga tol, nag-research na ako ng sarili na pwede palang ibenta yun na sa mga private na na tao o kumpanya, magbibidding yata, gano'n, no? Hindi ako sure, pero yun ang nabasa ko sa pagre-research ko. Tsaka pwede palang ang gawin dun, bibilin lang ng kung sino yan, tapos hindi natin alam ngayon kung sino, wala akong idea kung ang nakabili Pilipino rin, o baka mamaya taga-gobyerno din, di ba mga tol? Yan ang sinasabi ko eh. So, dapat transparent tayo. Ang bulok talaga ng sistema natin. Kita niyo yung mga ginto na to. Kung ganito ang utak ni BBM, di ba? Di sana ngayon at least meron tayong pantapal sa mga flood control projects na napending kasi nga tinigil yung pondo, di ba, dahil sa mga naging issue ng nakawan. Sana meron tayong pantatapal dyan kung ngayon sila nagbenta, hindi yung last year. Napakabobong galawan, di ba? Ito pang BSP governor, mga tol. Hindi ko alam kung sino ang BSP governor, no? Pero parang bobo mag-isip na may nabasa akong article na sinasabi niya na mas maganda pa daw i-invest sa stocks na lang, yung mga gold natin ibenta na lang, tapos maganda yata sa stocks na lang daw ilalagay. Napakabobo niyan mga tol. Yung stocks hindi mo naman mahahawakan yan eh. Hindi tulad ng ginto na anytime pwedeng i-liquidate pagka may crisis sa bansa o kaya pagka talagang nakikita natin na maganda na yung presyo ng bentahan, no? Napaka walang kwenta lang ang hihina ng mga kukote o baka talagang meron silang mga motives na hindi natin alam, no? Yan ang malaking tanong dito mga noipi kung meron ba talaga sila mga motibo sa pinaggagawa nila mga tuno o kaya baka mamaya mahihina lang talaga mga utak nila. Kaya sana lang talaga yan, kayo mag-invest na din kayo sa ginto. Yun ang masasabi ko. It's never too late, no? Kahit na medyo mataas na presyo ngayon, hindi nyo alam kung tataas pa, baka hindi na kayo makabili niyan. Pagka ganyan ang hihintay nyo, yung naghihintay kayo bumaba ang presyo, bili kayo ng kahit na certain part lang ng assets nyo. Mag-alat kayo para sa ginto. Kahit hindi nyo gayahin yung ginawa ko nga 100% na napaka-delikado. Ako titiwala lang sa Panginoon talaga, kaya lumakas yung load ko. So yan lang mga tol, maraming salamat sa inyo.